So, dito na naman tayo sa Maritesan Time. Oh, so sige, yung post ko naman kahapon isang araw, pamayag yung amo namin babae na ano, na na umuwi siya papunta sa kanilang bayan o sa kanilang bansa sa Sri Lanka. So, pero nung unang approach niya dun sa aming among lalaki, ayaw ng tatay namin na mag-alis siya kasi nga mayroong pasok at saka yung panahon ay kumbaga sila ngayon ay magbabakasyon, so nagsabay-sabay pa. So, pero nung in-approach niya yung amo namin babae at ang sabi siya, sige, naunawaan kita kasi nanay mo nga yung may problema. So, okay para sa akin. So, ibig sabihin, kung okay kay sa nanay, okay, okay na din sa tatay. So, ano ibig sabihin nyo guys? Pag sa Pilipinas, ibig sabihin, under si, kayo na magdugtong. Yun. Kasi kung ano sasabihin ng nanay, sunod ang tatay. So, akala nyo sa Pilipinas lang may ganyan. Meron din yan dito. So, yun, di happy na. Ito na ngayon. Siyempre ako linis ng mga dapat dalhin, mga bag, mga damit. Ako magpapake ko. Alam nyo guys, mahirap talaga pag yung amo ay magbabakasyon kasi busy kayo. Kasi sa pag-impake, 2 araw na ako ngayon nag-i-impake. Tapos, ang mahirap pa niyan kasi parang ikaw ay tag dito, hinahabol kasi ilan ba yung ipapakihin mo? 5 mga bata. Mabuti na lang yung mag-asawa, sila na nag-impake ng kanilang bag. Pero yung 5 bata ako. Ngayon, may conflict kami ng mga bata kasi sige, ilagay mo ito, ilagay mo to. Kasi nga sila, naasa sila na ikaw ang mag-aayos ng mga bagay-bagay para sa kanila. Sabi ko, nag-meeting kami, sabi ko, ganito, papakihin ko yung mga maleta nyo. Pero, sabi ko, lahat ng gusto nyo damit, sapatos, mga brief nyo, mga pantulog nyo, ilagay nyo dyan. Ako magpapake. Pero, hindi ako magpipili ng damit para sa inyo. Lahat, sabi ko, ganyan ang instruction ko. Kahapon pa lang. Sabi ko, pag yan ay hindi yung ginawa, mag-isa kayo, at pag tinawag ng tatay nyo, nadalhin na yung bag sa ilalim, hindi ko yan papansinin. Hindi ko kayo sasagutin, dahil kayo ay in-instructionan ko na ganyan yung gagawin nyo, dapat ganyan yung gagawin nyo. Kasi 5 kayo, ako mag-isa lang ako. So, yun na nga. Magaling naman at sumunod ang mga bata. Kasi sabi ko, hindi ko kayang mag-isa. At ayaw ko nang tinatawag, punta dito, punta doon, punta dito. Kailangan organize. Kailangan ang pagtrabaho ay centralized para hindi yung wala akong ganito, wala akong ganyan, wala akong ganito. Dapat ayos, sa ayos. Kailangan may towel kayo dyan, ako magdo-double check, may towel kayo dyan, may pantulog kayo, may suotin kayo sa pag-alis, pag ganyan. May sapatos, ganyan. Kakaintindihan, may medyas kayo. So, in God's grace, sumunod naman sila. May mga conflict din, merong isang pasaway, pero sabi ko, pag once mamaya na tinanong ako ng tatay nyo, na ibaba na, pag at yan ay hindi pa kompleto, may iwan yung maleta mo. So, hindi pa rin nakikinig. Iniwanan ko at hinayaan ko siya. Kung ayaw mo, di huwag. Hindi ako para magsunod-sunod sa'yo. Kasi sabi ko, hindi ko kaya mag-isa. Kailangan kayong kasundo sa akin. Yun naman, ang pagsasabi na yun ay sa mabuting tawag dito, usapan. Ibig sabihin, hindi mo sila pwedeng sigawan, hindi mo sila pwedeng pagdamugan in a nice way. Kasi, mabuti na lang yung nanay para nakikipag-cooperate naman na dapat ganyan. Sige, hayaan mo siya. At sabi ko sa kanya, sa harap kasi ng nanay, sabi ko, dapat ganito pang gagawin para hindi mahirapan at para hindi walang nakakalimutan. So, isa-isa ko pag naibaba ko yung, pag ayos ko na yung isa, ibaba ko yung isa at chinek ng nanay. So, very good naman. Hanggang sa natapos na yung ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na luggages. So, tapos meron pa mga pamamalansya kasi kailangan
organize, kailangan na manit. Siyempre, kaya magtrabaho tayo, kailangan natin lagyan ng pagmamahal. Para hindi yung basta-basta ng trabaho, ilagay mo dyan, isuot mo dyan. Kahit naman sino maiyamot, maiinis pag ganun. So, pag yan, pag ang nakaka-relate man, yung mga amo na nag-ibang bansa, ganyan ang ginagawa. So, kailangan mo yan mula sa 3rd floor, 4th floor, ibaba mo yan sa 3rd floor. At 3rd floor, ibaba mo yan sa ground floor. So, ganun. So, ibig sabihin, mabigat na trabaho, pero pag iyon ay ginawa mo ng husay at na-organize, systematize, hindi ka mahihirapan. At saka, yung, sabi ko nga dito sa kasama ko, yung mga susuotin nila, plansyahin mo na. Hindi yung tatawagin pa, sana yun, sana yun. Hindi pwedeng ganun. Kailangan nandyan na, kukunin na lang nila, suotin na lang nila, para hindi kailangan yung naka-ready na, nakahanger na, ay wag yung pransahin mo ito, ano ito, ganyan. Ayaw ko ng anong ganyan. Kasi ganyan ba naman sila, sunod-sunod ng utos, ay makaalis ng aeroplano, hindi pa sila nakaalis. So, ayun lang yung guys, at nakapagod, pero salamat sa Panginoon dahil sa pagbigay ng lakas ng pangatawan. May mga bagay pa na hindi natatapos, pero konti na lang at mamaya siguro nakakalis na din sila. So, God bless to them. At saka kami dito with sa loob ng 15 days, kasi sabi ng amo ko 15 days. So, gagawin naman namin yung aming responsibilidad. Hindi ibig sabihin na wala sila, hayahay kami. Alam nyo na yon, nakaka-relate kayo kung OFW kayo, na pag wala ang amo, anong gagawin? Itataob ang bahay. Ano ibig sabihin ng itataob ang bahay? Lilinisin mo yan mula ilalim hanggang taas. Tak-tak mo lahat. Ilabas, pasok. Ilabas mo, tiklopin mo, pasok mo, punasan mo. Alam niya ng mga OFW, mga nakaka-relate dyan, lalo na sa Middle East. So, gayon lang guys. Maraming salamat ulit at magandang gabi sa Pilipinas. Dito magandang hapon. Thank you sa lahat ng support. Yan. Bye-bye.